Mga idol at kabayan, malaking puwersa ng Amerika, sinamahan ng France at Canada, nagsagawa ng military drill sa South China Sea at West Philippine Sea. Ayon sa inilabas na video ng Amerika, ipinakita nito ang kanilang iba't ibang mga barko at eroplanong mandirigma na kasali sa nasabing military exercise. Napag-alaman din natin na ang USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ay naglayag sa Sulu Sea, Pilipinas. Isa-isa ng pinapanagot ang mga illegal na gawain ng China dito sa bansa. Pangil ng Pilipinas, ginagamit na laban sa China. Isang Chinese company na ginagaya ang mga produkto ng Japan, hinuli ng mga otoridad ng Pilipinas. Zhanggi Industries are complaining. So why are you using this name in your product? in your product? Back-to-back, puwersa ng Amerika at Japan. Nagsanib puwersa sa Philippine Sea. Naglunsad ang Amerika at Japan ng mga attack submarine, aircraft carrier, cruiser, destroyer, fighter aircraft tulad ng F-2, F-15, F-16, F-A-18 at F-22, isang 5th generation stealth fighter jets. Hindi lang yan, kasama din ang dalawa pang B-1B heavy bombers ng Amerika. Ang matinding puwersa na ito ay patikim lamang ng Estados Unidos at Japan sa mga bansang nagbabalak na gambalain ang mapayapang Indo-Pacific region. Pilipinas nagsimula ng panagutin ang China dito sa bansa. Isang Chinese company dito sa Pilipinas tinimbog matapos maghain ng reklamo ang isang Japanese company. Ito ay matapos ginawa at pineke ng Chinese company ang mga produkto ng Japanese company na Sankey Industry. Ayon sa legal counsel ng isang Japanese company, ito ay mapanganib para sa mga Pilipino dahil ang mga produktong ibinibenta ng nasabing Chinese company ay hindi otorisado at posibleng hindi dumaan sa tamang proseso at mga pagsubok. Ginagamit lang ng Chinese company ang pangalan ng Japanese company para kumita at linlangin ang mamamayang Pilipino. Zhanggi Industries are complaining. So why are you using this name In your product? in your product? Sa certifier, we can positively state na this is a colorable imitation. It is meant to deceive Filipino consumers. Because nga, as kayo, hindi nyo makikita, hindi nyo alam na fake yan. Danger nito, we are not sure kung safe ba to. It can cause accident. Why? sa mga sasakyan. Hindi natin sure yung quality nito. Sa ibang balita naman, ang Nimitz-class aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt CVN-71, ang French Navy at Royal Canadian Navy, Arleigh Burke-class guided missile destroyer, USS Daniel Inouye, DDG-118, USS Russell, DDG-59, at USS Halsey, DDG-97, at ang amphibious dock landing ship na USS Harper's Ferry, LSD-49, ay naglayag sa South China Sea o West Philippine Sea, habang ang mga sasakyang panghimpapawid na nakatalaga sa Carrier Air Wing CVW-11 ay lumipad bilang suporta sa Valiant Shield 2024 nitong ikapito ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang mga pagsasanay na tulad ng Valiant Shield ay binibigyan daan ng Indo-Pacific Command Joint Forces ng pagkakataon na pagsamahin ang mga puwersa mula sa lahat ng sangay at mga kaalyado upang magsagawa ng precise, lethal at multi-access at multi-domain na pagpapakita ng lakas at kakayang magamit ng Joint Forces at ang kanilang pangako sa isang libre at bukas na Indo-Pacific. Matapos mapabalitang nabataan ng ilang mga barkong panigma ng China sa Zamboanga, dagdag pa dito, ayon sa larawang kuha ng satellite at data tracker, namataan ang USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ay naglayag sa Sulu Sea. Kung nagpapakita man ng puwersa ang China sa mga katubigang sakop ng Pilipinas, ang malaya at bukas na Indo-Pacific region at suportahan ang kaalyado at partners ng mga bansa laban sa bully at mapang-aping China. Sa mga nagsasabing pakitang gilas lang yan, wala yan, puro parma lang yan. Well mga kabayan, para lang sa
sa inyong kaalaman, isa sa mga EA-18G Growler ng US Navy, winasak ang attack helicopter ng Houthi. Ayon sa source, ang EA-18G Growler, isang electronic warfare aircraft, ay gumamit ng AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile upang wasakin ang Mi-24 o 35 Hind attack helicopter sa kalupaan ng Yemen. Ang naturang EA-18G Growler ay nakabase sa aircraft carrier ng Dwight Eisenhower sa Red Sea, kaya ang mga pagsasanay na ito ng Amerika saan man sa mundo ay hindi lamang isang pakitang tao. Sinasanay nila ang kanilang Air Force, Navy, Marines at Army upang sila ay laging handa at makapagresponde ng mabilis saan man sa mundo. Sa Philippine Sea, nagpakita naman ng puwersa ang Amerika at Japan sa kaparehas na araw. Hindi biro ang lakas na ipinakita ng magkaalyado malapit sa Pilipinas. Inilunsad ng Amerika ang USS Ronald Reagan CVN-76, isang nuclear aircraft carrier, USS Blue Ridge LCC-19, isang amphibious command ship USS Robert Small CG-62, isang Ticonderoga class guided missile cruiser, Arleigh Burke class guided missile destroyer, USS Higgins DDG-76 at ang USS Rafael Peralta DDG-115 kasama ang Japanese ship Taiji class attack submarine, GS Genji SS-515, Izumo class helicopter carrier, GS Izumo DDH-183 at Maya class guided missile destroyer, GS Haguro DDG-180, apat na FA-18 Super Hornet kabilang sa carrier Air Wing 5, dalawang US Air Force B-1 Lancer heavy bombers, apat na US Air Force F-22 Raptor fighter aircraft at apat na US Air Force F-16 Fighting Falcon, dalawang Japan Air Self-Defense Force Mitsubishi F-2 multi-role fighter, dalawang Japan Air Self-Defense Force Mitsubishi F-15 Eagle Air Superiority Fighter, isang US Air Force RC-135 reconnaissance aircraft at isang United States Air Force KC-46 Pegasus tanker ay lumipad upang suportahan ang Valiant Shield 2024 na isinagawa sa Philippine Sea nitong ikapito ng Hunyo. Laban Pinas.